Magandang araw po mga kasama. Narito po ako ngayon kung bihali itong forward reverse na semi-control. No? Tara, ito na yung nantay nyo mga kasama. Kumuha lang kayo ng papel at tapos mga baguhan. Mula sa pagitan ng 2 and 3 or 13 or 3, pwede kang kumuha dyan mga kasama. Papunta po ito sa 13. 13 po ito, 13. 13 lang magiging factor. Ito po yung 13 sa baba. So, lalabas po siya sa 14. Diretso na po siya dito sa ating B1. Ayan po. So, meron na tayong kompletong control system. Ito po yung line 1. Line 1 ng power system. Ito po yun. May 440. Yan po yung line 1. Papunta po siya sa akin. Forward na magiging factor. Ito po ang forward na magiging factor. Yan. Para makita niyo po ito. So, pasok natin. Dito natin ilalagay para makikita nyo talaga yung ating ginagawa. Nalabas na po siya sa ating pan. Ito po yung pan. Yung terminal ng pan, ito po yun. Ayan. Kahit saan nyo po ilagay dyan, pwede po yan. Susuot lang natin. Lagyan naman natin yung line 2. Dito naman tayo sa line 2. Mula dito sa circuit breaker, sa ito. Line 2. Ako hindi mahilig sa coding mga kasama. Sa control, walang problema kahit walang coding. Tagging lang o tagging. So papunta natin po sa magnetic conductor. Ito po yung magnetic conductor. Ayan. Ayan, kita nyo po. Ayan o. Nakikita nyo. Kita nyo po kung paano natin pinakabit. Ayan po. Ayan. Kasi pag hindi natin baklasin, hindi nyo nakikita yun. Ito po yung tinutukoy kong sa load side ng magnetic conductor. Okay. Lalabas na po siya dito sa ating overload relay. Papunta ang overload dito. Diretso na po siya sa ating pan. Ito po yung pamotor, yung terminal ay ito. Okay. Napakadali lang po, no? Ito yung ating forward. Ito naman tayo. So mula sa line 1, dito po tayo kukuha sa magiging tapos sa ibabaw. Sa line side, no? Ito po yan. Ito yan, no? Ito. Papunta po yan dito sa kabila. Line 1 to line 1. Okay? So, po yung line 1 natin na na yan. Ito po. Yan. Babaklasin lang po natin. Dinidiretso po siya dito. Okay. Yan. Okay. Dinidiretso po siya sa kabila. Itong kabila na ito. Yan po galing dito. Pamunta doon. Dito. Okay. Kita niyo po ba? Line 1 to line 1 po. Tapos, didiretso na po siya sa ating line 2. Mula doon sa line 1. Papunta na siya sa line 2. Hindi ko na no? Magaling. Kailangan intindihin niyo po. Ito po yung line 2, line 2. Ito line 2. Sa line 1 naman siya. Ito line 2 papunta ng line 1. No? So, madaling intindihan. Naliligaw ba kayo? Lagyan natin dito. May mapapansin niyo po sa ibabaw siya ng overload relay. Dito natin siya ilalagay, no? Sa line 2. Ayun o, kitang-kita nyo line 2. So sa line 2 natin ilalagay. Okay, meron na tayong isa pa tayo, connector natin sa line 2 naman dito. Line 2 din, dito. Ito po yung line 2. Mas maliwanag po, pinakabakas dito. So, pupunta po siya dito sa magnetic conductor ng line side dito po. Sa ating number 2 din. Ayan po. Yan. So, lalabas po siya. Pababa, ito sa baba nito. Tapos, papunta siya sa line 1. So, papunta po siya dito sa line 1. Natanggal po yung ating ano. Sige, walang problema. May kakabit po. Mula po sa line 2, ito. So, sa reverse po yan, ha. Papunta na po siya sa ating overload relay dito sa line 1. Ito po. Bit muna natin ito at nahugot itong isa.
Okay, dito po ilalagay sa baba ng overload relay. Yan. Ito po yung line 1. So meron na tayong forward reverse ng power system. Okay. Ngayon, gawin naman natin itong ating control system. So, sundan nyo ko mga kasama. Kukuha tayo sa line 1. Ito, line 1. Lalabas po siya sa selector switch. Ito selector switch ng number 1. Ito po yung number 1. Tingnan nyo maigi yan mga kasama. Mga ka-electrician. Nahimik kaya tayo dyan. Pakilike mo naman. Ayan o. So lalabas po siya sa number 2. Ito po yung number 2. Lagyan natin ng number 2. Huwag po kayong maliligaw. Nakapag-pangit kayo pag naligaw kayo. Ayan. Ito po yung number 2. Ayan o. Maliwanag. Masubuan. Ay lalabas din siya sa ating stop button. Ito. Stop button po ito. Saan ba nakalagay? Number 1. So lalagay po natin sa number 1. Okay. So, lalabas po siya sa number 2. Sa stop button. Ito yung 2. Papuntang 3. Ako, mahirap yata. Ito, mahirap pa. Ito po yung number 2. Haba na pababa yung number natin mga kasama. Papunta daw siya ng stop button. Start. Ito. Number 3. Ito. Ilagyan natin. Yan. At lalabas pa siya sa number 4. Itong number 4 na ito. Diretso na po siya sa ating number 4. At papunta na po siya sa ating iwan. Ito po yung iwan. Nakikita niyo ba? Yung mga sa iwan. Okay. Diretso na po siya sa ating dito, papuntang line 2. Ito to line 2. Lagyan natin. Ito po line 2. Ito po yung line 2. Unahin na natin. Dito po yung ito. Okay. Meron na tayong push button. So pag pinisil po natin ito, mabubuhay na po siya. Pero pag binitawan natin, mamamatay. No? Gusto nyo bang makita mga kasama? Gusto nyo makita? Okay, try natin. Try natin. Gusto nyo makita? Ayan o. Ayan o. Tingnan nyo ito. Ayan na. Okay na. Pag binitawan po, mamamatay siya. Okay. Prove. Yan po kasimple. So, kukuha po tayo sa ating pagitan ng 2 and 3. Ito po yung 2 and 3. Ito, 2 and 3. Kaya makikita nyo po yung aking ginagawa dahil binabakas ko po. Gusto ko nakikita nyo ng harap-harapan. Hihira lang po yung ganito. Wala na ako nagbablog dito. Wala na po makita ng bablog. Puro layout na lang. Lalabas po siya sa ating 13. Dito yung 13. Kailangan po alam nyo itong huling contact nito. Dahil kung hindi nyo alam, alamin nyo. Tama ba ako? Yan. Okay. So lalabas po siya sa 14. Huwag lang kayong maliligaw. Mga boss. 14. So ito yung 14. Okay. At didiretso na po siya sa E1. E1 ito po. E1. Bakasin natin yung E1. Susot natin. Okay. So, kompleto na ating forward, mga kasama. Meron na siyang So, lalagyan naman natin yung ating reverse. Ito po sa reverse. Sa pagitan ng 2 and 3 or 13 or 3. Ito, 13 or 3. Saan ba yung 13 dito, mga kasama? Yung 13. Ayun. O, dito na tayo sa 3. Hanap lang tayo ng isang
Okay, ito po yung XC na lang natin lagyan natin. Ito po yung 3. Okay, lalabas po siya sa ating reverse, yung push button yun, number 3. So dito natin ilalagay. Maiksi lang natin nilagay mga kasama para okay. Diretso na po siya sa ating E1, yung number 4, yung kabilang side niya. E1, ito po yung 4 ang reverse. Okay. Ito po, diretso na po siya sa E1 nito. Ating po, i-reverse po. Ito po yung E1. Kailangan po natin makita para sundan nyo po. Okay. So, fast lang po yan ha. Ayan, ito din yung persaan. Ayan na po yung E1. Lalabas po siya sa E2. Ito po yung E2, pupuntang line 2. So, lagyan natin. Dito natin ilagay. Ito na ang ating line 2. Sabay na natin dito sa ating papunta na po siya sa ating E2. Ito yung E2. Okay. Ayan, tapos na. Meron na po tayong push button. So kailangan din natin ng holding contact sa pagitan ng trace po dito. Ito yung trace, yung maliit na connection. So lagyan natin. Okay, diretso na po siya sa ating 13. Ito po yung 13. 13 po, ito sa baba nito. Ayan. Para makita niyo po. Nakita niyo ba? Okay. Kompleto na po siya mag 13 na. Lalabas siya 14. 14 ito. So, 14 to. Lagyan natin ng 14. Then 14 na lalabas na po siya sa ating E1. Ayan. Ito balik lang po dito. Ayan po yung E1 na may kulay blue ay itim. So huwag kalimutan yung E1 tsaka ito. Okay, mula po sa 14 pupuntang E1. So kumpleto na po yung ating system mga kasama. Maaari natin energize. Ikot natin para madaling ma-identify. Okay. Ito po yung ating fan motor. Ito yung ating adjuster control. So ito po yung ating plano, no. Ito po yung maaaring gamitin sa mga conveyor, mga flat conveyor, mga forward reverse, overhead crane, mga pump ng water pump, diesel pump, steam pump, yan, lahat ng mga pump, lahat ng control. Dito po nyo makikita kung saan po dito. So, napakasimple lang. Forward reverse, tignan nyo po na, i-operate natin. Yan, go natin. Okay, ito po yung ating forward. Tingnan. Ayan, gumana po. So, i-stop natin. Ayan, napakasimple lang. So, smooth lang ang takbo ng ating control. Ito naman po isa. Ayan. Ayan. Okay, gumagana po. I-stop lang natin. Ulitin. Ito forward. Ayan. Forward po yan. Gumagana. Stop. Ito reverse. Ayan. Okay. Napakasimple lang po ng operation. Maraming salamat po. Paki-like and share sa ating YouTube channel. Paki-subscribe na rin. Maraming salamat.